If it's late, it's free. Yan ang karaniwang pakulo ng mga fast food chain sa kanilang delivery service. Pero ayon sa isang labor group, karaniwang sa kakarampot na sweldo ng delivery crew ito kinakaltas. Live mula sa Quezon City, may report si Victoria Tulad. Victoria? Sandra, para sa mga umu-order ng delivery, maganda nga itong promo na if it's late, it's free. Pero gaya nga ng sabi mo, kinukuha o ang mga bumabayad o ang nagbabayad para rito ay yung mga mismong empleyado ng fast food chain o ng restaurant. Ang posibleng unfair labor practice na ito ay naungkat sa isang social media post. Sa Facebook post ng isang nagngangalang JB, ikinuwento niyang nakatanggap siya ng libreng fast food delivery matapos malate ng 1 minuto ang dating ng kanyang pagkain. Sa halip tuloy na 266 pesos, 66 pesos na lang daw ang kanyang binayaran. Pero ang totoo raw, hindi naman late ang delivery. Sa post, sinabi ni JB na sinadya niyang hindi sagutin ang tawag sa telepono para malate sa pag-akyat sa kanyang unit ang delivery boy. Naging viral sa social media ang ginawang ito ni JB at umani ng samot-saring reaksyon. Sinubukang kunin ng GMA News ang panig ni JB pero hindi siya sumagot sa aming mensahe. Ikinalungkot ng grupong Respect Fast Food Workers Alliance Sentro ang pangyayaring ito. Ang karaniwang nangyayari raw kasi, sa sweldo ng delivery boy ibinabawas ang halagang hindi binayaran kapag nalilate ang dating ng pagkain. Ang isang rider kasi every month ay may 400 pesos na gift certificate na kinakaltas sa sahod nila. Kung meron silang late, kailangan nilang magbigay doon sa customer ng 100 to 200 pesos gift certificate. Kapag naubos na ang gift certificate, babawasan muli ang sahod ng delivery boy para ipambayad sa panibagong gift certificate. Ang mga nagde-deliver, karaniwang sumasahod lang ng 12,000 pesos kada buwan. Maliit kumpara sa peligrong maaari nilang makaharap sa 20 hanggang 45 minutong delivery time nila. May risk ng life para sa kanila, para hindi sila mabawasan yung pananagutan nasa worker, hindi nandun sa company. Parang merong pagtanggal nung accountability dapat ng company. Ayon sa Department of Trade and Industry, kanya-kanyang pakulo ang mga fast food chain at restaurants pagdating sa delivery. Kaya nga ang ilan ay may promo na if it's late, it's free, habang ang iba naman ay nagbibigay ng libreng gift certificate. Pero ayon sa DTI, kailangan munang kumuha ng permit mula sa kanila o kaya sa Food and Drugs Administration bago magkaroon nito. Bagaman lehitimo ang mga promo, ayon sa DTI, dapat hindi sa empleyado ipinasasagot ang late delivery. Ang medyo mali lang doon sa mga ganon, yung pag na-late, ibabawas doon sa delivery boy. Yun yung, that's wrong, ano? That destroyed the whole purpose of marketing strategy. Kalta sa kumpanya, hindi sa empleyado lang yun, naghahatid lang yun. Umulan, bumaha, na traffic, wala ka naman magagawa. Hindi naman sila magre-risk ng life nila, aksidente pa. Sandra, ayon sa grupong Respect Fast Food Chain Workers Alliance Sentro, sa ibang mga fast food chain o restaurant, yung mga mismong kumpanya ang sumasagot kapag nagkakaroon ng late delivery at hindi ipinapasa sa kanilang mga empleyado. Sana raw ito rin na maging polisiya sa iba pang mga fast food chain o restaurants dahil ang kinikita naman ng kanilang mga empleyado ay napakaliit kumpara sa kita ng kumpanya. Sandra? Yes, Victoria, kasi yun yung fast food chain daw na tinutukoy kanina ay merong pahayag o paglilinaw na hindi naman kinakaltas. May pagkakataon ba tayong makontak sila at matanong tungkol dito? Kanina, Sandra, sinubukan natin na makausap yung mga manager ng iba't ibang mga fast food chain na nakita natin dito sa Quezon City. Pero ang sinasabi nila, kailangan pa natin kontakin mismo yung kanilang mga head office at medyo matagal na proseso pa yun at hindi pa rin natin nakukuha yung kanilang panig. Pero ang sinasabi nga nitong nakausap natin na grupo, itong Respect Fast Food Chain Workers Alliance Sentro, itong kanilang mga accounts na ikinuwento sa atin ay galing naman mismo sa kanilang mga kasamahan na galing din o nagtatrabaho din sa mga fast food chain na ito. Kaya ito ay mga reliable daw na accounts at mismong ang DTI na rin, Sandra, ang nagsabi na meron daw silang mga naririnig na mga kaso nga nitong mga unfair labor practices na ito at ito rin yung sinabi nila sa atin kanina. Sandra?